Espiritu at katotohanan, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyong pagkilos, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal, O God. Thank you, Jesus. O patuloy namin ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri. Kasi salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Hallelujah. Sige. Tayo ngayon ay pupunta sa ating pagkakaloob. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. We worship your name. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. We thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. We declare and decree right now, God, lahat po, Panginoon, ng aming mga kaloob sa iyo, Panginoon, ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. Ino-honor ka namin, Panginoon, sa aming mga kaloob na to, Panginoon, na magagamit, Panginoon, sa expansion ng iyong kaharian, Panginoon, dito sa lupa. Lord, binibless ko, Panginoon, ang lahat ng mga kamay na nagkaloob, O Diyos. Maraming salamat, Ama. Patuloy, O Diyos, ibabalik namin ngayon ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, tayo ngayon ay darako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan. Wait lang. Baba natin. Okay. Ayan. So yung ating pag-aaralan ngayon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ito ay aking pinamagatang The Supernatural of Generosity. Okay. Ayan. Ang sabi doon sa 1 Timothy chapter 1:17, the word supernatural means that which above, beyond, and far higher and greater than the natural. God is supernatural. The Bible, sinasabi sa Biblia, to the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Yan ang sabi sa 1 Timothy chapter 1:17. Pag narinig natin yung salitang supernatural, ano ba yung pumapasok sa isipan natin? Ang sabi kanina, beyond, far beyond, higit pa, sa naiisip natin, ang sabi dito, higit pa, sa ating mga naiisip, nakikita ng mga bagay-bagay, ang sabi doon, at yung mga bagay na sabi dito, na napakataas, na ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. May dalawang philosophers, na nagsabi, two philosophers na nagsabi, sabi dito, si St. Paul at saka si Paul Bryant says, sabi niya dito, sinabi niya about, ang proseso, ng pagiging generous ng isang tao o kung paano ka dapat magbigay. Meron silang sinabi, three yan, process. Sabi dito, number one, sabi niya, pag daw tayo ay gusto natin magkaloob, kailangan unang-una, meron tayong plano. Amen. First, kailangan meron tayong plano. Pangalawa, ano yung sinasabi nila? Second, work that plan. Amen. Kailangan trabahuhin natin kung ano yung pinaplano natin. Amen. Amen. Nakukuha ba natin? And then yung pangatlo, plan for the unexpected. Amen. Di ba minsan meron tayong mga pinaplano na minsan hindi napangyayari. Tama ba? Diba? Minsan, halimbawa dyan, for example, sa Shopee, meron kang gustong bilhin. Na eto na yung gusto mong ilagay dun sa cart mo. O order, i-check out mo na lang. Tapos, meron kang nakita na mas maganda, doon sa nakita mo. Oo, mas mura, mas maganda siya, di ba? At nababago, nababago yung plano natin, At ang gagawin natin, imbis na i-check out natin yung gusto natin, dahil nga may nakita tayong mas bago, mas maganda, unexpected, yun yung chine-check out natin. Nandyan ba kayo? Ang sabi dito, kailangan kapag daw tayo, ang isang tao na gustong magkaloob, ng pagiging generous ng isang tao, sabi ng dalawang philosophers, kailangan meron daw tayong plano para magbigay. Amen? Hindi lang sa araw ng Kapaskuhan. Amen? Kasi naririnig ko yan, pagdating ng sabi doon,
No, yan daw yung yung buwan, no, ng bigayan, no? Pero dito, ang sabi ng dalawang philosophers, kailangan may plano ka. No, sa pagiging generous ng isang tao, kailangan sabi niya, may tatlong proseso, kailangan pinaplano mo yung pagbibigay. Pangalawa, sabi dito, kailangan mong trabahuhin yung pagpaplano mong pagbibigay. Ano pa yung pangatlo? Sabi dito, plan for the unexpected. Now, meron namang sinabi, no, yung isang pastor, si John MacArthur, no, ang sabi niya dito, generosity is impossible apart from our love to God and His people. Amen? Kung sa sarili natin, napaka-imposible na magbigay. Lalo na kung ikaw mismo na gustong magbigay ay meron ding pangangailangan. Tama ba? Amen? So ang sabi dito, generosity is impossible apart from our love to God. And sabi dito, of His people. But, sabi dito, with such love, generosity not only is possible for inevitable. Sabi niya dito. So ang sabi niya, nagiging posible siya. Ang pagiging generous, nagiging posible siya. Sabi niya dito, kapag ang isang tao ay punong-puno ng pagmamahal. Sino kaya dito yung punong-puno ng pagmamahal? No? Sino dito yung punong-puno ng pagmamahal? Ang sabi ng amen. No? Kaya tayo nagbibigay kasi unang-una, may pagmamahal tayo sa ating mga puso. Amen? Mahal natin si Lord, and then mahal natin yung mga tao na gusto nating bigyan. Wala nang iba. Amen? Ang sabi dito, no? Generosity, no? Punong-puno ng pagiging mapagbigay na puso, no? May pagmamahal, ang sabi niya dito. Kaya napaka-posibleng gawin, no? Yung lahat ng mga bagay when it comes sa pagbibigay. Nandyan ba kayo? Amen. Ang sabi dito, no? Ano pa yung sinasabi ni John MacArthur? Sabi niya dito, previously we learned giving springs from our heart transformed by the gospel of Christ. Sa lahat ng mga believers dito magsabi ng amen. Tayo to na-transform, no? Ang puso natin, na-transform ang pagiging generous natin because kung ano yung narinig natin sa salita ng Panginoon. Sabi ng Bible, the more you give, the more yun ang sabi ni Lord. Amen? Kung kailan ka nagbibigay, mas lalo kang, ano sabi ni Tita Son? Kung kailan ka nagbibigay, mas lalo kang tumatanggap, ang sabi nila. Amen? The more you give, the more you receive. Ano yan? Kailangan yan yung nagiging pananaw, no? Ng lahat ng mga nakabasa, lahat ng mga nakarinig ng salita ng Diyos. Amen? Sabi dito, merong transformation, unang-una sa puso natin. Amen? Kasi kung walang nabago sa atin, even our hearts, even our mind, hindi natin kayang ibigay. Kaswelo mo naman. Diba? Pipagalan ko, tapos ipiyeke-muke ka. Ka masuwelo, pero hindi nga yun eh. Sabi ko sa kanila, hindi nga yun eh. Kaya tayo nagmamahal kasi na-transform tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen ba? Amen? And then ang sabi dito, meron siyang sinabi, no, kung tayong mga mananampalataya, tayong mga believers kay Christ, na transform ang buhay natin, nung marinig natin ang salita ng Panginoon, nung mabasa natin ang salita ng Diyos, no, kumbaga, yung ating pagbibigay ngayon ay malinaw na sa ating isipan. Amen? Kumbaga, kaya natin ibinibigay yung karampatan para sa Panginoon, no, parang sa pamamagitan nito, napaparangalan siya sa mga buhay natin. Amen? Na dati-dati, hindi ganun yung mindset natin. Ang mindset, ang kalikasan ng tao, totoo yan, syempre, di ba? Lalo na ngayon, ang dami na pwedeng bilhin, no? Saan? Sa Lazada, sa Shopee, di ba? At ito nga, napakamura pa, no? Bakit ako magbibigay samantalang, di ba? Sa akin lang, kulang pa. Sa akin na lang, pero hindi nga yun. Kaya nga naniniwala ako na ang bawat isa sa atin, meron talagang transformation. Na-transform tayo in our inward, in our spirit. Kaya nga lumalabas siya, nagmamanifest siya in our outward. Amen ba? Kasi nabago tayo sa ating panloob in our inward. Inward, it means in our spirit. Kaya nga nabago yung buhay natin in our spirit, kaya lumalabas siya in our outward, in our physical. Nagmamanifest siya. Kasi yun yung
na bago sa bawat isa sa atin. Amen? So ngayon, ang sabi ni John MacArthur, so, sabi niya, what about the non-Christian? No? Who donate a huge amount of money? Ang sabi ni John MacArthur, paano yung mga hindi believers, paano yung mga hindi Kristiyano nagbibigay no ng mga nagdo-donate no ng mga enough money no for the charity, etc. and etc. Ang sabi dito, may tinanong siya. Sabi niya, can giving be considered an investment? Amen. Namaya sasagutin natin yan pagkatapos ng ating pag-aaral. Amen. In 2 Corinthians chapter 8, 10 to 11, ang ganda ng istorya nito about the Macedonians. No, yung mga tao sa Macedonian church. Ang sabi dito, now I am giving an opinion of this because it is profitable for you. Sabi ni Pablo, who a year ago not only to do something but also to desire it. But now, finish the task as well, that just as there was eagerness to desire it, so there may also be completion from what you have. Sabi ni Pablo, no? Ano bang sinasabi no ng author no ng Korinto, ng 2 Corinthians? Ano ba sinasabi ni Pablo patungkol dito nga sa ginawa ng Macedonian church? Ang sabi do kung titingnan natin, the whole chapter of 2 Corinthians chapter 8, tumutukoy dito na kung papaano yung sa Macedonia, no, Macedonian church, no, yung mga inalagaan ni Pablo doon. Ang sabi doon, they are poor. Makikita natin diyan talagang may mga talagang kalulula. Pero makikita natin diyan, no, hindi sila nagdalawang isip para tulungan o tugunan yung pangangailangan ng kanilang church. Ang sabi doon, meron doon, the Macedonian church, anong ginawa nila? Merong ibinenta yung kanilang mga ari-arian para lang meron silang maitulong. Ako po sasabihan, hindi ko sinasabi na lahat na meron kayo sa bahay, ibenta nyo ngayon. No? Ang sinasabi ko lang dito, itinuturo, no? Itinuturo lang ng salita ng Panginoon dito po sa chapter na to, no, paano mag-response yung mga nabago ang puso. Amen. Sabi itong pinag-aaralan natin, they are poor. But kung makikita natin, they are rich because yung puso nila talagang naging tama sa harapan ng Panginoon because they want to support their church, they want to support Paul, no, doon sa kanyang ministry. No? So ang sabi dito, no, ang sabi ni Pablo, no, doon sa ang author ng sulat si Pablo, there is process of gracious giving in determining exactly how much we have to give what one has. Ang sabi dito. Sabi ni Pablo, may proseso, no? Yung sabi na sobrang pagbibigay natin, no? Para lang ma-determine natin, sabi niya na exactly yung mga bagay-bagay na gusto natin ipagkaloob para sa Panginoon. Tama ba? Tama ba? Ang sabi dito, merong sinasabi dito si Pablo, no? Ang sabi dito, complicating factors, no? Sabi dito, uncertainty, sabi niya, and our tendency to compare. Parang ito yung kailangan nating iwasan. Kaya tayo nagbibigay kasi mas gusto ko, mas malaki yung binigay ko kaysa sa kanya. Kaya ako nagbibigay para sikat ko. Kaya ako nagbibigay kasi gusto ko mapalapit kay Pastora. Gusto ko mapalapit kay Pastor Jing. Ayan. Kaya nga ang sabi dito, kailangan wag natin ikumpara yung amount, no? Ang sabi dito, yung lahat ng ating ibinibigay. Sabi niya, hindi pwedeng i-compare. Hindi natin pwedeng i-compare kung ano yung ibibigay natin. Kasi at the end of the day, lahat ng mga bagay na ibinibigay natin sa Panginoon, si Lord naman na magsusukli niyan. Amen ba? Amen. It's not about the money. Yung mga ipinagkakaloob natin sa Panginoon. Pag sinabing generosity o pagbibigay, hindi lamang sa pera. Marami tayong pwedeng ibigay para sa Panginoon. Yung mga talento natin, yung mga pagpapagamit natin, yan ay kaloob natin sa Panginoon. No? Yung mga talento natin, pinapagamit natin yan. Amen. Ibinibigay natin sa Panginoon. Amen ba? Kaya nga ang sabi dito, hindi mo pwedeng i-compare yung pagbibigay natin o yung paglilingkod natin sa Panginoon. No? Kaya nga si Dida, yung ating pagbibigay, ito ginagawa natin out of love. Yung pagmamahal natin sa Panginoon.
Naalala ko nga, sabi nga ni Tita Son kanina, siguro, before the pandemic, no, nung bumalik kami doon sa aming nakaraan. No? Wala pa kayo noon, nasa kilikili pa lang namin kayo noon. No, nung the pandemic time, nung bawal lumabas. Actually nung nung pandemic na yon, hindi tumigil ang church kasi 'di ba, bawal lumabas, pero walang bawal sa amin. No? And that time ang ginawa namin, dahil bawal lumabas, ang ginawa namin, dinala namin ang church sa mga bahay. No, yun yung isa sa mga testimony namin na bawal lumabas ang mga senior, bawal lumabas ang mga 18 muna, di ba? Tapos 15 years old. Naalala nyo yan? And then, ang nangyari doon, ang ginawa namin, dahil 4 lang kaming humahayo that time. Si Ate Jera, no, si Pastor Jing, ako, at saka si Tita Son. No, si Tita Son, senior pa siya. Ang ginagawa ni Tita Son, at kukulayan niya yung buhok niya, para lang kukulayan niyang kulay black, para hindi siya magmukhang senior. Sabi nga namin, that time, wala lahat. No, wala pa tayo, wala lahat. Pero alam nyo yon na, sabi niya kanina, no, alam mo yan, sabi niya, nagawa natin yon na talagang may pagmamahal kasi hindi kami napagod. Every barangay, 2 yung service. Ilang beses kami nagko-communion. Aalis kami ng 7 a.m. in the morning, balik kami sa bahay ng 6 p.m. Amen? How many years namin ginagawa yan? At palakpakan naman natin si Lord, yan ang bunga. Amen? Yan ang bunga. Yung mga, tingnan mo yung katabi mo, tayo yung bunga. Amen? Amen ba? Yes, true. No? And then, meron pa ngang nangyari dyan. Wala pa si Majoy nun. Dahil nga si Ed, kulang kami sa mga 14 years old pa lang si Chacha. 13. No, bawal lumabas. Ngayon, dahil nga, kailangan, no, na may kabataan. Hindi makita ang dalawa. Totoo yan. Tanungin niyo si Pastor Jing. Totoo yan. Yes. Amen. Ganon yung gawain namin. Why? Because kailangan namin i-preach. Out of season man ang salita ng Panginoon. Kung yung time na yun, nag-back out kami kasi bawal lumabas. Nandun ba kayo ngayon? Sa palagay ninyo, wala kayo ngayon. Amen. Sabihan niya kayong siping mo, kaya pala. Amen. Amen. Kaya nga ito yung itinuturo no, nung pinag-aaralan natin. No, ang sabi dito, no, alam mo yon na kapag mahal mo yung isang bagay, no, nagiging generous ka kasi alam mo na, ang tawag daw na ginagawa mo yon kasi para kay Lord. And that time, sabi nga ni Tito Son, biro mo, sabi niya, ilang barangay ang pinupuntahan namin para lang mag-service kami. And that time, tinuturuan pa namin sa leadership, wala pang tinuturuan pa lang namin sila. Amen? And sabi nga ni Tita Son, pero hindi tayo napagod, nag-enjoy pa kami. Amen? Wala lahat. Kaya nga, ngayon, pag sumasambat kami sa Panginoon, alam mo yon, talagang napapasigaw ka, napapaiyak ka kasi nakita mo yung transformation. Sabi ng Bible, from nothing to something. Amen? Kapag tama ang puso mo, no, God will make a way for everything. Amen? Amen ba? Nakukuha ba natin? Ang sabi dito, meron din sinabi si Paul, no, nangyari, no, doon sa Exodus chapter 16:18. No? Ang sabi dito, no, parang nagko-confirm niya from the 2 Corinthians chapter 8:10 to 11, and then from the Old Testament, from Exodus chapter 16:18. Sinabi ni Paul, sabi na about urging and equality. Sabi dito, the verse, no, itong 16:18, may tatlo dito na makikita natin, no? That verse relate to God's provision. Amen. Of manna to the Israelites in the wilderness. Nagpakita din ng himala ang Diyos sa mga Israelite nung nasa wilderness sila. Amen? Yun yung sinasabi ng Exodus chapter 16:18. And now, ano pa? No matter how much or little, sabi dito, you gather, it was enough but not too much.
And then, ang sabi dito, meron din sinabi dito, what principles about healthy giving did Paul communicate in this passage? Sa istorya dito sa Exodus, makikita natin dyan, no, kung ano lang instruction ng Diyos sa mga Israelites, yung ginawa nila. Kasi kailangan yung kanilang kukunin, yung lang kakainin nila itong araw na to. Ngayon, meron ilan sa mga Israelites na kumuha ng sobra, no? Sobra, ang instruction sa kanila, ang kukunin lang nila itong kakainin nila itong araw na to. Sometimes, ganun tayo, masyadong advance. Di ba? Tama yan. Di ba? For example, pumunta ka sa Vikings. Pag pumunta ka sa Eat All You Can, alam niyo ba na merong sekreto doon para lahat ng mga pagkain, makakain mo. Pag kumain ka sa Eat All You Can, kailangan, huwag ka muna kakain ng kanin at huwag kang mag-ibig agad. No, kailangan ang kainin mo, magaling dyan si Ate Vera mo. Oo, alam niya yung sekreto dyan. No, sasabihin niya sa'yo, Ma, why? Para nga hindi mapuno agad yung tummy, no? So parang ganito yung ginawa ng mga Israelites, no? Kaya ang nangyari, meron sa mga Israelita na kumuha ng sobra. Parang sabi doon, sabi ni Lord, ang kukunin lang nila itong araw na to. Pero ating menya likod para bukas, anong nangyari? Inamag! Nasira! Sabi ni Madam Malaya, kumalang kumapot kahit na managisan. Kaya nga sa unlimited, kapag may sobra, babayaran mo, tama? Amen ba? Nakukuha ba natin? So parang ganito, no? Pero ang maganda dito, na may instruction si Lord. In-instruct sila kung ano lang yung kakainin ninyo, yun lang yung kukunin ninyo. Tayo kasi hindi. Ba, Lord? Baka na ano yung bukas? Paano yung bukas? Diba? Kaya nga kung minsan, no, tinetest tayo ng Panginoon dun sa mga maliliit na bagay eh. Amen ba? Kaya nga dito sabi dito, God's provision came to the people with clear instruction. Wow. Nararanasan ang isang provision ng Diyos kapag ikaw, ang sabi dito, ay malinaw sa iyo yung in-instruct ni Lord. No? Sabi dito, clear instruction for gathering and distributing the miraculous manna. No? Each family was to collect just enough for the daily need. No? Sabi dito sa binasa natin, ang kailangan lang nila dapat yung ngayon, yung kakainin nila. Pero ang ginawa nila, no, dahil sometimes yung mga iba, the greediness. No, yung pagiging sakim, no? Kaya iniisip nila yung para bukas, ang sabi nga ni Lord, ito lang araw na to, ang kunin ninyo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, timtameta. Sabihan mo, kaya ka masyado matako. Amen. Kung ano lang yung kailangan natin, hindi yan lang yung kainin natin. Ito, sample. Sa isang araw, ano ba dapat, no, ang kailangan na kainin natin, no, amount of rice. Diba? Sabi, kung gusto mo maging healthy, wait lang, no, gusto mo maging healthy, amen, lalo na yung mga nag-gym ngayon, kailangan nakaka 1 cup of rice karang. Di ba? Di ba? Isang kaldero. 1 cup of rice. Kapag nag-gym ka, pumunta ka doon kay ano pangalan ng trainer doon? Sasabihin niya sa'yo, Pastora, huwag ka muna kumain ng karne. Sabi niya, more on gulay at prutas. Tsaka sabi niya, hindi naman niya babawalan na huwag kang kakain ng rice. Kumain ka ng rice, pero magbawas ka. Okay? So dito, may mga, siyempre meron tayo, anong reason, bakit ka, eto tanong ko, anong reason, bakit ka nag-exercise, bakit ka nag-gym? Para wala lang? Para lang pumunta ka doon, tapos magsiselfie ka na, mag-barbell ko. Diba? Gumaganon ka. Ano yung purpose mo? Pumupunta ka doon, mamasyal ka rin. Para mo i-post mo? Para lang i-post mo na nag-exercise ka? Hindi. Kaya ka nandun kasi gusto mong merong babago sa'yo. Tama ba? Tama ba? Uy, makiramdam, tama ba? Kaming Top King Gym, para yung purpose mo, lalo ka. Tama? Hindi. Kaya ka pumunta doon, meron kang goal. Ano yung goal mo? Kung malaki yung braso mo, paliitin. Amen? O, dumadyoy. Diba lahat ng sasabihin ng trainer, pakikinggan mo kasi mas alam niya kung ano yung makakabuti sa'yo. Hindi ka naman pwedeng pumupunta ka sa gym, magtatanong ka doon sa karpintero, hindi pwede yon. Sayang mo sa gusto magtatanong ka doon sa trainer. Tama
ba? Nakukuha ba natin? Kaya nga sabi doon na napakahalaga sa atin yung instruction. Amen. Yung instruction, no, na sinasabi ng Diyos, no, ni Lord sa atin. Kaya nga ang sabi dito, no, yung pagiging greediness, no, yan, kapag tayo ay talagang sumusunod dun sa instruction ng Panginoon, nagiging aware tayo sa lahat ng bagay. Amen ba? And sabi, they tried, sabi dito, to hoard it. The manna spoiled and they went hungry. Amen. Kaya alam mo yun, makikita natin, Lord, si Lord talaga alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Sabi nga ng salita ng Panginoon, di ba, even yung hibla ng buhok natin, alam ni Lord ang bilang. How much more yung pangangailangan natin, yung hindi alam ni Lord. Alam ni Lord yan. Amen ba? Kaya nga dito, no, itinuturo ng Panginoon, totoo yung sinasabi niya, the more you give, the more you receive. Why? Because yung buhay natin ay talagang nabago. Kung totoong nabago yan, na talagang alam mo yan, no amount of money or no amount of time, no, you can give to God. Amen? Walang panghihinayang. No, yung pagsunod at yung paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Alam mo yon, no? Yung time na yon talagang, alam mo yan, from 7 a.m. in the morning, lalabas kami, uuwi kami 6 p.m. Tapos, kada punta namin barangay, 2 beses kami na Santa Cena, nagpo-communion, pag-uwi namin, niya ako talaga. Bakit? Isipan niyo ng barangay, mag-communion kami. Amen? Sabi ni Tita Son, bala mo ano, mahal ka din sa Why? Because, ayun yung paglilingkod na ginagawa namin. Pero alam niyo yun, yan ang naging bunga. From 4, 5 person na lumalabas. Now, ilan na tayong lumalabas ngayon? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Amen ba? And alala ko noon, paglalabas kami, Dab, lumalabas ka ba noon, Dab? O, kasama, hindi pa, no? Ay, kami lang talaga. Dala-dala na, ano yung dala-dala namin? Eto, napakabigat nito. Dala-dala namin yan. No? Tapos nakamask kami. No, pupunta kami, unang-unang puntahan namin sa San Nicolas, and then sa San Agustin, no? And then, Plasang Luma. Sa Mapalad, sabay-sabay yan. No? At nakita namin yung provision, hindi tayo huminto, hindi huminto yung church. Ang daming nagsarang, ang daming ayaw lumabas. Pero tayo hindi, may takutan yung COVID. Isipan mo, yung may takutan, manguli yung buwak. May takutan. Faith ito, kapatid. Amen. Wala pa sila noon. Sabi ko nga, tsuko pa ka rin pinipili ni kanito. That, alam nyo yon yung journey ng church, yung story ng church, talagang mapapawaw ka. Amen. Kaya nga, ito yung sinasabi no, ni Pablo dito sa Macedonian Church. No, sa Macedonian Church, no, ang pinapakita lang dito, paano sila nagbigay, paano nila sinuportahan yung church at yung lingkod nilang si Paul. Amen. So parang ganun din yung ginagawa natin. Sabi dito, out of love, lahat. Sabi nga dito, even in material things, financially, even yung katawan nila, isinama nila. Naglingkod sila kasama yung katawan, yung physical attachment, no? And then hindi pa natatapusan material things and even financially. Kasi sabi dito, ibinenta yung kanilang mga ari-arian para matugunan yung pangangailangan ng church. Amen? Nakukuha ba natin? Ang sabi dito, what instruction has God given us that affect our needs, our own needs, and the needs of others? Nagawa na ba natin yon? Alam mo yon? Na may pangangailangan ka. Pero dahil gusto mong tumulong, no? Alam mo, mayroong kang need, tapos mayroong lalapit sa'yo na nangangailangan. And then, ang sabi dito, paano ka magre-response doon sa ano na yon, doon sa matters na yon. Naalala ko nung last Friday, di ba paglabas ko, tapos may nag-open, merong nag-bless sa akin. Sabi niya, Pastora, bless ko po kayo. Oh, hallelujah, sabi ko. Anong ginawa natin? Sabi ko, bless natin yung mga kabataan. Amen. Kasi si Tita Son, hindi siya kabataan. Sabi ko, nasan siya noon? No? Sabi ko, doon sa nagbigay, sige, bless natin yung kabataan. No? Alam niyo bakit? Kasi, di ba, ano ko lang, bakit kakuya yun eh? Bakit kayo pakanan? Di ba? Pero dahil I know the principle, alam ko yung prinsipyo ng Bible. Manghihinayang ka.
Di ba? Pwede na kang ikandili mo. Siguro, katuloy lalam. Pero hindi yun. Pinangkayo, kulang ko 20. Kulang kayong 20. Pero you know what? Nagawa natin yon, nagagawa natin yon because alam natin yung salita ng Panginoon. Amen? Kasi alam ko kung ano yung ginagawa mo ng mga taong sumusunod sa'yo, ay yun din naman yung gagawin nila. Amen ba? Kaya nga dito pumapasok yung talk the walk, walk the talk. Amen? Kung ano yung nakikita nila sa'yo, yun yung gagayahin nila. Diba? Sasabihin mo, i-bless me, magbigay ka, tapos nakamanmami. Sa palagay mo, susunod yung mga tao sa'yo, hindi. Sabihin mo sa katabi mo, huha. Amen? Ito yung prinsipyo ng Bible. Amen? At masarap, sabi ko nga sa kanila, masarap naglilingkod sa Panginoon. Doon mo makikita yung provision ng Diyos. Amen? Doon yung sinasabi niya, doon sa mga imposibleng bagay, nakala natin na hindi kayang gawin ng Diyos, kaya pa rin niyang gawin. Amen? Amen ba? Minsan sinusubukan tayo ni Lord. Tulad doon, no? Binless ka. Ano gagawin mo doon? Amen? Di yun eh. Yung laman ng heart mo. Amen? Parang ganito. Parang binigay lang ni Lord John. Extra. Di bless me kang aliwa. Hawakan mo yung katabi mo, baka yan na yung susunod. Hawakan mo yan, malay mo, mamayang paglabas mo, hallelujah. Amen. Nakukuha ba natin? Sabi dito, no? What instruction has God given us that affect our own needs and the needs of others? Consider how you help meet others' need by re-examining your use of the resources of God has placed to your disposal. Amen, yun yung sinasabi ko. Minsan may pangangailangan ka, and then, doon susubukan ka ng Panginoon, may lalapit sa'yo, something like that. And then, talagang, di ba, na tawag doon, no, tuturuan ka ng Panginoon, paano yung gagawin mo, pag ganito, ganyan-ganyan. No, dahil, ayun na yun, gusto mong tumulong. At alam mo yun, isa pa, yung kaya ka tumutulong, doon kasi yung pananaw natin, kaya ka tumutulong kasi naaawa ka. Diba? Minsan ganun tayo. Ay, makaluno siya kaya dininangki. Diba? Yung mga ganun. Pero dapat hindi aliyah makanito. Amen? Kasi dapat in prinsipyo na lagi ng Bible, kaya tamo mami, unang-una, i-thank you, convict ng Lord kaya katama because we have the conviction, diba? We have the discernment. Kaya tayo nagbibigay kasi unang-una kung yung instruction na yun ay nanggaling sa Panginoon at kaya ka biniless ni Lord kasi para maging blessing ka din sa iba. Amen ba? Amen? Kaya nga sabi ng Bible, susubukan ka niya sa maliit. No? Pag nasubukan ka siya sa maliit, mas susubukan ka niya sa malaki. Amen ba? Nakukuha ba natin? Ang sabi dito, no? Sometimes, no, yung mga resources natin, sometimes talagang itinetest tayo ng Panginoon. Now, the process of giving, meron 3 facts. The process of giving, sabi dito, they have 3 facts. Ano yung number 1? Sabi dito, number 1, all we have is the Lord's. Kailangan malinaw sa atin. No, yung proseso ng pagbibigay, lahat ng meron tayo, yan ay nanggaling sa Panginoon. Lahat ng meron tayo, lakas, ano pa, na meron tayo financially, lahat yan. Kaya tayo nakakapag-work, kaya tayo nakakapagtrabaho, kasi si Lord, mabuti siya sa atin. Yung ating pangangatawan, no, talagang pinoprotektahan ni Lord. Amen ba? Nakukuha ba natin? Ano pa? He knows what we have now and every need in our future. Amen? Ito yung maganda. Wow. Even yung future natin, alam ni Lord. Kaya makanano ka pang ma-stress. Nung Lord, balo na yung future mo. Kilala yung mga na parang unahan. Oh, di ba? Sino yung nakakaalam ng future natin? Si Lord. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung nasaan ka ngayon, yun ang magiging future mo. Kung ngayon, no, kasama mo si Lord, naglilingkod ka habang nag-aaral ka, yan ang future mo. Pag natapos ka, kasama mo rin si Lord. Kasi sabi niya dito, no, si Lord, alam niya yung future natin. Ngayon, naka-align tayo doon sa plano ng Panginoon, ginagawa
lalong aayusin ng Panginoon yung future natin. Aayusin niya. Sabihin mo sa katabi mo, aayusin niya yan. Wait lang. Wait lang. Amen. Nasa proseso pa tayo. Ano yung unang fact? Sabi dito, lahat ng bagay kay Lord. Amen. Pangalawang, sabi dito, alam ni Lord kung ano yung magiging future natin. Hawak niya. Hindi hawak ng katabi mo ang future mo. Hindi hawak ng kanan mo, hindi hawak ng kaliwa mo. Sino na may hawak ng future mo? Si Lord. Hindi hawak. No, ng GF mo ang future mo. Even your asawa, nakahawak ang future mo sa Panginoon. Amen. Amen ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Number 3, sabi dito, following Him has no regrets. Wow! Amen. Yung pagsunod mo, paggalingkod mo sa Panginoon, walang halong pag-alinlangan. Amen. Kaya mo sinunod ko kasi itang karas ko. Hallelujah. Amen. Naalala ko nung high school days. Kasi yung lola ko, sobrang ano siya, talagang kasi kaya ako nakapag-aral ng high school, tumira ako doon sa lola ko kasi pinag-aral ako. Ngayon, nung tumira ako doon, hallelujah, sobrang niliyos ko. Itang apo ko. Why? Because balang Benny, hallelujah, Diyos ko, hallelujah, pilay niya kong gabi-gabi, yun yung ginagawa namin. And then, may tinatawag kaming rest day. Yung rest day namin nun is Monday. Tapos, kaya nakaka-relate ako Di ba? Doon sa Catholic, di ba? Meron tinatawag na Children of Mary and Knights. Ako ay part ng Children of Mary. And then, yung mga knights, di ba yung mga knights na kinukuha nila, ako, ang puputi, di ba? Ano yung, kaya? Di ba yung mga knights, yung kunwari, pag nagko-communion yung taga-salo? Oo, parang, ganun tayo. And then, inahalimbawa ko lang to sabi nga nila, para-paraan. Nung wala pa ako kay Lord, syempre. Dahil nga, nag-Children of Mary, nakadress ako white, blue, tapos yung belt ko blue, all white. Nasating pa sombrero kayo, bala sa sombrero na yun. Tapos magkikita kami every Saturday. Nakasunod lang pala ang mahaba. Kami naka-white pa. Di ba? Diba? Diba? Ayoko maglaro. Diba? Kaya ka sumasali, doon sa noon, sabihin mo noon. Hindi na ngayon. Kaya pinapaalala tayo dito. Sabi dito, kailangan yung pagsunod natin, walang regrets. Walang halong panunumbat. Amen. Kaya kasi tayo sumusunod sa Panginoon kasi mahal natin si Lord at mahal natin yung gawain. Amen. Kung meron man, na meron tayong Amen. Kailangan malinaw sa atin yon. Amen? Amen ba? Nakukuha ba natin? Amen. Kailangan mas humihigit talaga si Lord. Hayaan nyo si Lord ang maghanap ng talagang future natin. Amen? Pag si Lord, sabi ko kanina, alam ni Lord yung future natin, di ba? So, ibibigay ni Lord sa atin the best. Sabi mo, the best. Amen? Amen? Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi dito, mag-enjoy kayo niya. Sabi dito, God is able to make all grace abound to you. Wow. Amen? So that in all things, at all times, having all that you need. Wow, thank you, Lord. You will abound in every good work. Amen. Psalms chapter 103 verse 2 to 4. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. Nakikita nyo, no? Gaano kalawak. No, yung
pagmamahal ng Diyos, gaano kalawak, no? Yung karunungan, yung ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga araw-araw, no? Talagang merong ginagawang supernatural si Lord sa mga buhay natin. Amen ba? Amen ba? Now, kanina meron tayong the process of giving 3 faction. Now, meron tayong tinatawag, the kind of giving God desires for His people. Tayo na to. Amen. Ano ba yung ine-expect or ano ba yung mga uri ng pagbibigay na gustong makita o dinisdesire ng Diyos sa bawat isa sa atin, na gusto niyang makita o gustong maging character natin when it comes sa kanyang Kasi isa sa mga halimbawa, no, na pwede nating i-example dito ang ating Panginoon. Amen? Dinemonstrate niya yung kanyang pagmamahal nung ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Amen ba? So, isang halimbawa dito ay ang ating Panginoong Jesus. Pagdating doon sa pagbibigay, no, talagang number 1 ang example natin dyan si Lord Jesus. Sabi nga niya, wala siyang kinalaman sa lahat ng ating mga kasalanan, sa ating mga kahinaan. Pero sabi ng Bible, He took everything for us. Dinala niya lahat, no, ng ating mga kasalanan, no, doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako, ang sabi ng Bible, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ganon natin ipinapakita o ipinamalas ni Lord Jesus yung kanyang supernatural sa mga buhay natin. Kaya nga ang gusto ng Lord ngayon, no, ni Lord Jesus ngayon, kung ano yung nakita natin, kung ano yung ipinamalas niya sa atin na supernatural, yun din yung gusto niyang makita sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi dito, the kind of giving God desired for His people. Ano yan? Expect nothing in return. Amen. Itang patsememe ako, Lord, at luyang buntukin eh. Kailangan Lord, ibalik may inianam yung buntok. O siyam yung buntok. Lord, balo mo, last niya ini. Alam niyo, pag nagbigay ka, alam mo na yun yung dapat. And after mong, kasi ano yun, lalo na sa mga no. For example, meron kang dumating kayo, yung allowance mo, 100 pesos. Magkano yun? 10. Kaya ba? Kaya pa. Pag dumating sa'yo, wait, 1,000. Oh no, painanin boses yun. Kasi paragol yan, paragol. Pacheck yung 1,000 pesos, magkano yan? Sige yun. And then, 100 pesos. Pacheck may karoon kang 10,000, magkano yan? Pilan yung buya ito? Agyuya ba? O may nana ko, boses. Di ba ba nang malaya? Painano ko painabos. Kasi painano ko. Putang 100 pesos. Peso. Putang 1,000. Kaya nga sabi ng Bible, susubukan kanya sa maliit na bagay. Pag doon sa maliit na kaya mo, kailangan tapusin mo hanggang sa pa. Kasi alam mo ba, kapag yung ibinibigay natin ikapot handog, yung mga the more na tumataas yan, nakikita natin gaano yung kapangyarihan ng Panginoon sa mga buhay natin. Tapos titiklaran, Lord, mayaman ko. Diba? Titiklaran mo, mayaman niya, Lord. Tapos, diba? Although nasabi ng Bible, pero, diba, kailangan yung faith natin. Diba sabi kanina, yung faith na, yung eagerness natin, mas lalo. Amen. Kasi sabi doon, sa lahat ng bagay na binibigay natin sa Panginoon, napaparangalan siya. Tapos sinasabi natin, mayaman ni Lord, mayaman niya. So, kailangan mag-manifest siya. Dapat siya sinabi na mo, mayaman niya ni Lord, mag-aasin mayaman. Then, may isipin mo. Amen. Pache, midweek ka. O, ito pag nag-midweek ka, kung gaano ka kaporma, Pachel, Domingo, makanyang ka rin, Pache, midweek. Yeah. Inawid ako mo resiping daya. Diba? Why? Kasi nga, diba? Akakuha tayo. Buti na. Buti na, mulayo. Diba? Sabi niya, sa midweek, pati sa DS, value nito. Okay? Ano pa?
expect nothing in return. We should desire to give. Amen. Alam ko naman lahat ng bawat isa sa atin ngayon ay nagkakaloob na. Amen. Ano pa? Because God has given to us. Kaya tayo nagbibigay kasi alam natin ang lahat ng yan nanggaling sa Kanya. Sabi, ano pa? Because lead us to give. Amen. Ninilead kaya nga siya yung example natin when it comes in generosity. Wala nang iba. Amen. Ano pa? To meet the needs of other people. Amen. Amen. Bayan yung dahilan. Kaya tayo nagbibigay. Alam mo yan, meron tayong ginagamit sa paghayo. Meron tayong ginagamit. Alam niyo ba, no? Since pumunta tayo dito, no? Update lahat ng bills natin. Eyamaya pi Lord. Sabihan mo kayo sa ibang mo, Eyamaya pi Lord. Update tayo dito. Update. Amen. Hallelujah. Mabuti ba si Lord? Mabuti siya. Amen. Kaya may inspire ka talaga. Ano pa? To be a blessing to others. Nagiging pagpapala tayo sa iba. Amen. Kanina, nagbibihis lang ako. Balatang ko ng po ta kanya. Diba? It's favor from the Lord. Lahat ng bagay na ibinibigay natin, tandaan nyo to, hindi pwedeng walang balik sa'yo. Amen. Slawan may isipin mo, ay, intindihan na. Naintindihan ba natin? Amen. Sabi dito, conclusion. Sabi ni Paul urged the Corinthians to follow through on their own commitment to do the same thing of their own free will. As an act of grace in doing so, they will also be following the example of Jesus Christ to them, for them. Ang sabi dito, ang turo ni Paul sa mga taga-Korinto, ang sabi dito, na kailangan matutuhan nila yung kanilang mga commitment na inilapit o ipinagamit sa Panginoon. At ang sabi dito, meron silang self-will para gawin ang mga bagay na to. Ibig sabihin, hindi sila, ang tawag doon talagang inano ni Pablo na gawin nyo to. Hindi, ang ginawa nila, self-will Walang nag-utos sa kanila na magbenta ng mga bagay na ito. Ito ay ginawa nila ayon bukas ang kanilang mga puso para gawin ito. And then ang sabi na doon, ito ay isang halimbawa ng biyaya ng Diyos. Amen ba? Ang biyaya ng Diyos, no, ay ipinerform niya sa bawat isa sa atin. Sino yung nag-perform na yon? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, napakadali sa ating gawin ang mga bagay-bagay when it comes sa pagbibigay. Kasi alam natin, through that grace of God na naipamalas niya doon sa krus ng Kalbaryo, kaya meron tayong sinusundan, meron tayong ginagawa, meron tayong sinusundan ngayon dahil nakita natin kung ano yung ginawa niya para sa atin. Amen ba? Kaya nga ang sabi dito, no, and following Jesus, kaya natin ginagawa ang lahat ng ito, hindi dahil dun sa cross mo, hindi dahil dyan sa kaliwa mo, hindi dahil dyan sa kanan mo, hindi dahil dyan sa pastor mo, no? O kanino pa man, ginagawa mo ito dahil ito ay ginawa, an example na ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Amen. So ngayon, ang gusto ng Panginoon, no, nung nagbibigay tayo, kailangan sabi dito, yung supernatural talagang generosity, beyond that, no, generosity, no, ay talagang masanay ang bawat isa sa atin. Kasi in return naman, wala naman ibang magbabalik din sa lahat ng ating mga ginagawa, kundi si Lord. Amen? Amen ba? Meron po ba tayong natutuhan ngayon? At nawa, no, sa bawat isa sa atin na nandito ngayon, na-enjoy ako doon sa nagbalik ako. No? So, naniniwala ako, no, na ang bawat isa sa atin, kapag, no, ibinigay natin yung pinakamainam sa Panginoon, mas higit pa, ipe-perform ng Panginoon yung supernatural niya sa bawat isa sa atin. Amen? Sige, lahat tayo ay tumayo. Lahat tayo, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! We glorify your name, O God. We bless your name. We worship your name, O Jesus. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Ama. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless your name. We worship your name, O Jesus.
Hallelujah. Ama, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na to, Lord. Katulad, Panginoon, Lord, ng aming pinag-aralan, Lord, we need to perform the supernatural of generosity, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Because we know, oh God, Lord, na i-perform mo na, Panginoon, yung supernatural na to, Panginoon. Hanggang ngayon, Panginoon, Lord, nagre-reign, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. At sa oras na to, Lord, we declare and decree right now, oh God, the supernatural, oh God, ay patuloy, Panginoon, Lord, mag-manifest, Lord God. Lord, makita sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. At Lord, sa oras na to, patuloy namin dinideklara, Panginoon, Lord, anuman, Panginoon, yung aming mga gagawin, Panginoon, lahat ng aming pagbibigay, Panginoon, Lord, yung aming pagbibigay, Lord, sa aming mga ikaputhandog, pagbibigay, Panginoon, ng aming oras, dito, Panginoon, pagbibigay, Panginoon, ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord, out of this, Panginoon, Lord, wala pong pwedeng, Lord, na maikumpara, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa dahil alam namin, Panginoon, dinideklara namin, Lord, ginagawa namin ito because, Panginoon, mahal ka namin. Wala nang iba. Lord, sa oras na to, I declare and decree right now, Lord God, patuloy, Panginoon, Lord, selyuhan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, the favor and your provision, Panginoon, Lord. Dinideklara po namin, Panginoon, Lord, the supernatural power of God be moved in our lives, O God. Lord, makita po namin, Panginoon, Lord, your kingdom come, let your will be done, Lord God, ang maghari sa buhay namin, Lord God. In the kingdom of God, not in words, but in power, O God. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, dadaloy, agos, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, in the name of Jesus, Lord. I declare and decree, right, Lord God, increase in supernatural, oh God, supernatural increase, Lord God, in our lives, oh God, in the name of Jesus, oh God. In the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Ama. Lord, dinideklaraan ko at sineselyuhan, Panginoon, sa oras na to, Lord. We are blessed, oh God. We are highly favored, oh God, Lord. Ang paghahari ng Diyos, Panginoon, ay sumasa amin, Ama. Maraming salamat, Ama. Ibinabalik po namin sa iyo ngayon ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba na may pasasalamat sa patamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.